my beloved Boss Mike Severa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Game na, pachuchay. Makinig. Gusto niyang kulikutin, pakialaman. Ang amahan raba, ipalubong sa akong ama. Yung kinabuhit, yung kitsa may mapatay ni mo, pangit ni mo. Bakit ba galit na galit ang pamilya Duterte kay President Bongbong Marcos? Bakit milyon-milyon ang kanilang ibinabayad sa mga bayarang vloggers na gaya ni Trixie Angeles, Byron Cristobal alias Banat B, Claire Contreras alias Maharlika, at Reset Chu upang siraan ang Administrasyong Marcos? Simple lang ang sagot dyan. Rewind tayo sa at alamin kung kailan nagsimula ang atake ng mga Duterte kay BBM. At ayun na nga, nagsimula ito noong putuli ng walang pakundangang paglustay ng Intelligence Fund ni Vice President Sara Duterte. Binawi ng Kongreso ang 650 milyong Intelligence Fund na hiningi ni Inday Sara para sa Office of the Vice President at sa Department of Education. Ito ay matapos mapagalaman na nag-disappear ang 125 milyon na Intelligence Fund ni Inday Sara sa loob ng 11 days. Pagkatapos ito ay nagsimula ng mag-amok ang kanyang ama na si dating Pangulong Duterte at kanyang mga kapatid na si Pulong at si Criste. Lalo pang nagwala mga Duterte noong imbestigahan ng mababang kapulungan ng mga fake news ng Sunshine Media Network International na pag-aari ng kanilang best friend na si Apollo Kibuloy. Sinuspinde ang prangkisa ng SMNI at ngayon ay iniimbestigahan naman ng Senado si Kibuloy dahil sa kanyang pangmomolestya ng mga miyembro ng kanyang kulto na Kingdom of Jesus Christ. Umabot lalo sa sukdulan ang galit ng mga Duterte kay BBM noong bawasan ng Kongreso ang pondo ni Paulo Duterte na nagpasasa sa pondo ng bayan na nakaupo pa ang kanyang tatay Digong. 51 billion lang naman ang pondong inilaan para sa distrito ni Paulo Duterte noong Pangulo pa ang kanyang ama. Kaya naman noong bawasan na ito ay galit na galit. Gusto nang magbitiwin sa pwesto ang Pangulo. Sa madaling sabi, galit ang mga Duterte sa Administrasyong Marcos dahil sa pera at kapangyarihan. Ang kakapal mooks! Ang kakapal mooks! Yan po ang nakalap nating balitang kakaiba. Ibang klase, ibang klase talagang Oo, head on, kung head on. Kala nyo diba? Kala nyo No, grabe! Ang kakapal ng mukha nyo! Mga oportunista! Yun ang sabi doon. Ang lulupit! Ang kakapal! Basta pera! Mga walang ya! Grabe, no? Grabe talaga, no? Basta pera talaga. Oo. Tignan mo to, isa, dalawa, tatlo, may bonus pang isa. Grabe. Hindi na nahiya ang kakapal ng muka. Hindi na nahiya ang kapal ng muka. Gusto niyang kulikutin, pakialaman. Ang amahan raba, ipalubong sa akong ama. Yung kinabuhit, yung kitsa may mapatay ni mo, pangit ni mo. Pangit daw. Pangit daw, pangit. Game. Bakit ba galit na galit ang pamilya Duterte kay President Bongbong Marcos? Bakit milyon-milyon ang kanilang ibinabayad sa mga bayarang vloggers na gaya ni Trixie Angeles? Hala, Attorney Trixie! Bayarang ka daw! Grabe naman kayo! Bait-bait kaya ni Attorney Trixie. Oo, friendship ko yan. Byron Cristobal alias Banat B. Ay, wala nang duda dyan! Banat B. Wala nang duda dyan. Bakit nandito yung mukha ni Attorney Libayan? Hindi man kasama yan
Bakit ganon? Hindi naman kasama Boss Mike. Oo naman. Claire Contreras alias Maharlika. Ay, eto na lalo! Maharli ka pa. Rawat ti kwarta deta. Rawat ti kwarta kang boto. Rawat ti kwarta kang boto. At Reset Chu upang siraan Sino yon? Hindi ko kilala to. Oo, sino yan? Sino yung Criset Chu na yan? Hindi ko kilala. Kilala nyo ba to? Hindi ko kilala eh. Oo. Mukhang kukunin na rin ni Lord sa sobrang filter. Oo. Diba? Sobrang filter mo naman, Neng. Okay, pasok. Chu upang siraan ang Administrasyong Marcos. Simple lang ang sagot dyan. Rewind tayo saglit at alamin kung kailan nagsimula ang atake ng mga Duterte kay BBM. At ayun na nga, Saan ba nag-umpisa? Saan ba nag-umpisa ang pag-atake ng mga Duterte? Sa bagay, alam nyo, napanood ko ito mukhang totoo nga, no? May puntos eh. Sige. simula ito noong putuli ng walang pakundangang paglustay ng Intelligence Fund ni Vice President Sara Duterte. Ayan na, sa pera. Dumayos. Dahil sa pera, mga kababayan, ay nako, talaga namang naghimutok, naghurimintado ang mga Duterte. Binawi ng Kongreso ang 650 milyong Intelligence Fund. Ay, binawi, 650 million, dami! Grabe dami 650 million. Na hiningi ni Inday Sara para sa Office of the Vice President at sa Department of Education. Ito ay matapos mapagalaman na nag-disappear ang 125 million na intelligence fund ni Inday Sara sa loob ng 11 days. Bakit naman kasi ganun, Sara? Sara, bakit ganon? 11 araw lang, ubos mo na agad ang milyon. Saan mo ba dinala ang pera? Tapos nito ay nagsimula ng mag-amok ang kanyang ama na si dating Pangulong Duterte at kanyang mga kapatid na si Pulong at si Baste. Lalo pang nagwala mga Duterte noong imbestigahan ng mababang kapulungan ng mga fake news ng Son. Nagwala-wala yan si Baste noon. Lalong-lalo na nung nawala na itong cash, siguro diba? Siguro, meron silang share dyan. Naniniwala ba kayo? May basher ka na, Boss Mike. Saan? Wala akong ngayon. Wala akong panahon sa basher. Shelo Andres, di naman masyado. Kasi pag tinatawag nyo kong pogi, umaalis ang mga basher. Huwag nyo akong tatawagin pogi. Media Network International na pag-aari ng kanilang best friend na si Apollo Kibuloy. Sinuspinde ang prangkisa ng SMNI at ngayon ay iniimbestigahan naman ng Senado si Kibuloy dahil sa kanyang pangmomolestya ng mga babaeng miyembro ng kanyang kulto na Kingdom of Jesus. Kulto talaga? Kulto talaga? No, grabe. Kulto. Minolestya. Oo! Pinatungan! Sino? Si Kibuloy! Si Kibuloy ang pumatong! Pinapatong! Kulto naman talaga, sabi ni Bernard de Guzman. Marlene Sally, oo. Umabot lalo sa sukdulan ang galit ng mga Duterte kay BBM noong bawasan ng Kongreso ang pondo ni Paulo Duterte na nagpasa sa pondo ng bayan noong nakaupo pa ang kanyang tatay Digong. 51 billion lang naman ang pondong inilaan para sa distrito ni Paulo Duterte noong pangulo pa ang kanyang ama. Kaya naman noong bawasan na ito ay galit na galit. Gusto pang pagbitiwin sa pwesto ang Pangulo. Sa madaling sabi, galit ang mga Duterte sa Administrasyong Marcos dahil sa pera at kapangyarihan. Ang kakapal mooks. Grabe, no? Kakapal mooks, Maricoy. Late ka na naman. Bet Modesto. Tuloy na, ha? Ngayon, mga kababayan, etong si Digon nyo. Nakita ko din. Pasok. Nasirado na ang sino dadating? Si Pope. Gusto ko tawagan na. Pope, putang ina ka, umuwi ka lang. Huwag ka na magbisita dito na.
Narinig nyo yon? Narinig nyo? Oh. Sabi na sirado na ang... Sino dadating? Si Pope. Gusto ko tawagan na. Pope, putang ina ka, umuwi ka lang. Nakita nyo yung nasa likod? Thank you naman kay Maring Leticia ko. Love you, boss, Mike and Miss Jen daw. Nakita nyo, ulitin nyo ko lang ha. Tignan nyo yung mukha na itong nasa likuran ha. Tandaan nyo pag mumukha niyan. At pag nakita nyo sa balota yan, bahala kayo sa buhay nyo. Kung iboboto nyo pa yung mga yan. Pasok. Dadating, si Pope. Gusto ko tawagan na. Pope, putang ina ka, umuwi ka lang. Grabe yung nasa likod, oh. Imbis na, mga nakangiti, oh. Kaliwat kanan, nginingitian pa, eh. Tinatawanan pa, oh. Tuwan-tuwa sila kay Digong pagka naggaganyan, ano? Ang kapal ng muka, hindi na nahiya. Oo, di ba? Jing Kohi. Di ba, no? Ako si Jing Kohi, nandiyan na pala. Ha? Oo. Nako. Oh, sige, tuloy natin. Tuloy mo. Tignan nyo lang yung likod, pansinin nyo. At mga kababayan, ha? Ito ay aking paalala lang. Asa sa inyo pa rin naman yan. Oo, ha? Hindi ko ini-impluwensyahan yung inyong magiging pasya pagdating ng halalan. Sino ang nasa likod? Sino ang konsensya at demonyong bubulong kay Digong? Pasok. Sabi na sirado na ang... Sino dadating? Si Pope. Gusto ko tawagan na. Pope, putang ina ka, umuwi ka lang. Huwag ka na magbisita dito na. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Severa.